Noong huli po tayong nag-usap dito sa studio nitong Martes, yung pagsipot po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom at natuloy na ngayon. Sila rin po pala ang nag-adjust. So maganda naman po yun, nagkausap sila. Ngayon naman po, si VP Sara naman ang issue ulit. Bakit nga po ba siya, tingin ninyo nagmamatigas po ba ang tamang salita doon sa hindi pagsipot muli sa pagdinig ng Kamara ni VP Sara? Hindi ba sabi naman ni VP Sara, pupunta siya pag she feels like quarreling. Kasi ina-appeal siya pag nandun siya, kaya ayaw niya nang pumunta eh. But willing naman siya. From the very beginning, nagpresenta siya at sinabi niya, binibigay ko na sa inyong lahat yan, bahala na kayo kung anong gusto niyo gawin sa budget ko. Ayun. Sige po. Well, she's giving it to the discretion of the entire session ng Congress. Bahala na sila. Okay. Si Pangulong Duterte po ba'y nasa likod ninyo? Nakikinig po ba siya sa ating interview o yan po'y parang lang po yan, litrato? Parang nakatayo po siya dyan sa likod ninyo. Pinisilip siya, taon-taon nakasilip siya sa akin. Siya po ang inyong taga-bantay ng Christmas tree. Okay. So, sapat na ba yung sulat na ipapadala po niya, tingin po ninyo, para ipaliwanag sa wakas itong matagal na pong hinihingi sa kanya na liquidation o paggasta ng pondo ng kanilang opisina? Si VP Sara, hindi ba, bigyan niya siya hindi ba she presented already the budget, itemized? So ano naman ang problema kasi, tinatanong siya doon sa wala naman sa agenda. Tinatanong siya doon sa paksain na napag-usapan na at nagdesisyon na sila. At pinipilit nila yung questionable di umano na galing sa COA. Pero hindi naman final yon. At meron na nga ako mga nabasa na ilinir siya ng COA pero hindi naman lumalabas sa mga dyaryo at sa mga balita. Okay, so pero magpapadala pa rin po siya ng accounting, sabi po niya, sa pamamagitan ng isang sulat. Ito po ba'y idadaan po sa inyo o diretso na po niya itong ibibigay? Is she under legal advice or she doesn't feel that she needs it? Hindi naman ako abogado ni Inday Sara, at abogado naman niya. Pareho ng kanyang ama. Kaya palagay ko, kahit na walang abogado, alam niya ang ginagawa niya. Okay. Sa umano naman po ng mga bank accounts, nakita ko po naroon kayo sa Quadcom nung ipinipresenta po ito ni dating Senador Trillanes. Ito pong mga bank accounts ng mga Duterte na laman daw ay drug money, mga dividendo, ayon kay dating Senador Trillanes. Ano po ang inyong reaksyon? Well, kagabi during my TikTok, in the middle of my TikTok, the President called me out. At sabi ko sa kanya, Mr. President, naka-live ako, TikTok and Facebook, okay lang. Sabi ko, ba't kayo tumawag? Sapagkat sabi niya, kailangan turuan na ng leksyon niya si Trillanes sa mga paninirang ginagawa niya sa pamilya namin na walang katotohanan. Kaya magdidemanda ako at ikaw ang gusto kong abogado ko. Yun. So meron pala kayong bagong kaso na inihahanda. Ano po ang basehan dito po sa kanyang mga ipinresenta? Were these misrepresented? Ano po ang basis? Ano po ang kaso? Hirang puri po yan kasi yung sinasabi niya ron na drug lord daw si Kongresista Pulong. At yun daw mga pera nila sa bangko ay puro galing sa drug money. Puro galing sa drug. Ay, di paninira yan. Okay. Alam po niyo yung mga sinasabi niyang accounts, matagal niya nang inilabas yan at napatunayan na yan noong 2016 pa, kung matatanda mo, sa BPI, lumabas na yan. At nung sinasabi na mayroong 210 million pesos sa bangko si Presidente Duterte, nung lumabas ang certification kung magkano ang deposito niya, 16,000 pesos. And at the same time, the former President, Mayor then and candidate, gave me a special power of attorney requesting the Bank of BI to issue a certification that at the inception of his bank account and up to that time that I asked for a certification, na it can certify that at nowhere, at no time, from the start of the deposit up to the present time, when I asked for the certification, there was no 210 million pesos in the bank. At yun na po, a certification nga, 16,000 at walang ganong pera.
ang presidente. So ito rin po ba, Attorney Panelo, ang pinag-uusapan natin ngayong mga numero na ipinresinta ni Senador Trillanes? Ito pong sinasabi ninyong naresolba na noong 2015-16. Tugtugin na ho yan, alam po ninyo, ang ginagawa niyang tao yan ay talagang propaganda lang. Kasi hindi ba siya na nagsabi, nag-file siya. Kung saan siya nag-file, puro na di-dismiss. O madali sabi, nagpo-propaganda siya. At ginamit niya ang Quadcom, hindi natin malaman kung sino nag-imbita sa kanya doon. But he was able to use Quadcom to besmirch again the reputation of the former president and the Duterte family. So you're saying that your main defense and about to prove is that wala ang mga halagang yan sa mga account na kanya pong sinabi at ipinresinta. Ilang mo sa wala, kung hindi totoo na kung anumang pera nandyan ay hindi galing sa drug money. Hindi rin totoo na drug lord si Kongresista Pulong. Walang katotohanan lahat ng kanyang mga sinabi. Ayun, okay. So kumbaga, ipapatunayan po ninyo yung source ay hindi po galing sa illegal. Okay, malinaw naman po yun. So we look forward to this new case at panibagong talastasan. Maraming salamat, former Chief Presidential Legal Counsel. Merry Christmas po, Paskong Pasko na dyan sa inyo. Salvador Panelo.